ang ulat tungkol ho sa pagkumpirma ng Armed Forces of the Philippines sa pag-aresto ng dating alkalde ho ng Marawi City at sa isinagawa hong Mindanao Hour dyan ho sa lungsod ng Davao. At naroon may report si Marita Muahe. Marita. Alex, kinumpirma ni Regional Military Spokesperson Brigadier General Gilbert Agapay ang pagkakaaresto kay dating Marawi City Mayor Fahad Umpar Salik sa isang checkpoint sa Villanueva, Misamis Oriental bandang alas 7:30 kagabi. Nakumpiska mula rito ang ilang bilang ng hindi pa makumpirmang mga armas. Naharap si Salik sa kasong rebelyon o paglabag sa Article 134 ng Revised Penal Code dahil sa pagkakasangkot nito sa pag-atake ng Maute Group sa Marawi City. Base sa mga inisyal na ebidensya na nakalap ng mga otoridad, lumalabas na financier ng Maute Brothers na sina Omar at Abdullah ang dating alkalde. Si Salik ay kabilang sa Order of Battle at ganoon na rin sa listahan ng Arrest Order No. 2 na inilabas nito lamang June 5. Sa kasalukuyan ay nakadetine si Salik sa Villanueva Town Detention Facility. Ngayong araw ay isasalang ito sa isang inquest proceedings. Titingnan din ng PNP Misamis City kung may iba pang kasong kinakaharap si Salik bukod sa kasong rebelyon. Dagdag pa ni Gapay, nagsisimula pa lamang ang Maute Group ay nagbibigay na ito ng financial at logistic support para sa kanila. Sa pagkakaaresto kay Salik at gayon na rin sa ama ng Maute Brothers na si Kayamora Maute, asahan daw ang mga pag-aresto pa sa mga darating na araw. Samantala tungkol naman sa Bangsamoro Basic Law, sinabi ni Ms. Irene Santiago ng Office at chairman ng GPH Implementing Panel for Bangsamoro Accords na sa ngayon ay nasa styling committee na ang sinasabing draft. Ang final draft na ito ay naasahang isasubmit sa Office of the President kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte kalagitnaan ng Hunyo at inaasahang maisasubmit sa Kongreso sa bandang July 24 kung kailan na ay inaasahan din nilang i-anunsyo ng Pangulo na gagawin itong isang urgent bill para agad na maisabatas. So yan na muna Alex ang pinaka-latest mula dito sa Davao City para sa Bayan, Marita Muahe. Okay, dagang salamat Marita Muahe sa Dakbayan sa Davao. So allegedly kasama daw po kayo sa nangyayari ngayon sa Marawi? Hindi ko po alam. Hindi ko po alam. Basta ang pagkaalam ko, pinara ako at saka sinabi na maba ka muna dahil nandito ka sa arrest order number 2. So direkta na po namin kayo tatanungin, kasama may kinalaman nga po ba kayo? Wala po. Wala po. Hindi ko po alam. Hindi kayo connected sa mga Maute? Hindi pa nagsimula yung paguluhan ng Marawi na sa Manila. Eh, matagal po kasi plinano po yung Marawi, sir. Matagal pong plinano yon. Hindi lang po yung... Hindi ko po alam kung sino ang nagplano, kung kailan nila pinlano. Kaya hindi ko po na posibleng may kinalaman sa bakbakan sa Marawi ang ilang minority senators at posibleng bahagi ang pag-atake sa destabilization plot laban sa Pangulo. 3 linggo raw kasi bago ang gulo ay pumunta sa Marawi sina Senador Bam Aquino at Antonio Trillanes. Ipinakita pa nga ni Aguirre ang isang litrato kung saan tampok sina Trillanes kasama sina Congressman Alejano, dating Presidential Political Advisory Secretary Ronald Llamas at dating Pampanga Governor Mark Lapid. Kuha raw ang litratong ito sa Marawi pero kapansin-pansin wala sa litrato si Aquino. Well, because Senator Bam Aquino, hindi naman sinasabi ko lang na went to Marawi on April 24 and April 28 and they stayed at they have a meeting in Lakeview Resort Hotel on May 2. Hindi naman matiyak ni Aguirre kung kasama rin sa pulong ang Maute. Hindi ko alam. Basta ang sinabi sa akin is that they met with several families doon. Kasama ng mga Lukman, meron nga members ng family ng Alonto. Sagot naman ni Aquino, nasa PICC sa Pasay raw siya noong May 2 bilang commencement speaker ng Polytechnic University of the Philippines. Agad din daw siyang dumalo sa Senate session noong araw ding yun. Sa pagisiyasat ng News 5, lumalabas na present nga sa unang 40 minuto ng Senate session sina Aquino at Trillanes base sa attendance records ng Senate Journal.
Inamin naman ni Aquino na pumunta siya ng Marawi noong May 19, pero para raw ito sa paglulunsad ng negosyo center sa ARMM. Kaya makabubuti raw para kay Aguirre na mangalap muna ng ebidensya mula sa mga ahensya ng gobyerno bago mag-akusa. Pumalag din sa mga bintang sa Trillanes. Payo niya sa kalihim, tigilan na ang pagkukuha ng intel mula sa mga Facebook conspiracy theories. Umaaksyon, Mayan Los Baños, News 5. At kapapasok lamang po na balita, sa pagsisiyasat ng News 5, lumalabas na ang litratong ipinakita po ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre ay kuha pa pala noong 2015. Nakapost ito sa Facebook account ni Zamboanga del Sur Vice Governor A. Ceriles noong September 4, 2015 at sinasabing kinunan sa Iloilo International Airport. Wala pang sagot dito. Sa video na ito na nakuha ng News 5, makikita ang pulong ng isang grupo ng mga lalaki sa isang bahay sa Marawi City. Sinasabing kuha ito habang pinaplano ang pag-atake sa lungsod. Kasama nila rito ang leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon na tahimik na nakikinig. Naroon din ang leader ng Mauti Group na si Abdullah, habang ang lalaking nakaitim ay ang kapatid ni Abdullah na si Omar Kayam Mauti. Gamit ang mapa at sketch ng Marawi, pinag-aralan nila kung paano aatakihin ang lugar. Binilugan din nila ang mga lugar na kanilang popostihan. Bahagya naman silang nagkainitan ng pag-usapan kung patatakasin ng mga preso sa Marawi City Jail. Sabi ni Abdul Barda, ang doctrine sa atin, sabi ko, patakasin natin yan, kasi mahal yan. Sabi ko, inisip nyo. Kung patakas sila, yung inisip nyo kung magkakas. Kasi sabi ko, ano ang patakas ko? Ang parang nagsabi, ang parang nagsabi, ang parang nagsabi, ang parang nagsabi, natatakas sila. Sabi mo na yung sa'yo, sabi mo na yung sa'yo. Tahimik na tayo, kung kasi no. Natalakay din kung saan ipoposte ang kanilang mga armas. May mga armas dito na artificial infantry. Dito na dito dito ko lang sa kasi ito. Para doon namin sila magpatakbo na kami nung dito kayo. Wala namang problema. Hindi naman sila sa pagkakasi. Tapos baba sila sa matapay. At least naman mo sila. Ang doktrin sa kanila, huwag kayong lumabas sa mga maramang. Sumabat na rin sa usapan si Hapilo ng talakayin kung paano aatakihin ang kampo ng militar. Ilan ang stang dito? Naglikid dito. Bulikid yan. Hindi natin alam. Minimum 4. Dalawa sabi natin, dalawa. Palit. Dalawa. Yung sabi niya, dalawa. Maliit yung dalawa. Hindi mo na sabihin yung RPG. Ang RPG natin na Hapilo lang siguro ang dalalating natin siya. Matapos ang pulong, sama-sama pang nagdasal ang grupo kinagabihan. Sa video naman na ito, makikitang mismong si Abdullah Mauti pa ang nagtuturo sa kanilang mga bagong recruit kung paano gumamit ng armas. Walang malinaw na petsa kung kailan kinuna ng video, pero sa data files, lumalabas na Enero 2016 ito dinokumento. Ipinakita namin ito sa militar at kanila namang kinumpirma. Kasama raw ito sa kanilang na-recover sa raid sa safe house Umanoli Hapilon sa Marawi City noong May 23. Sa parehong araw din sumiklab Yung pisong halaga ng cash at cheque na nakuha ng mga otoridad. May live report si Rocky Ignacio mula sa Malacanang. Rocky. So, Mr. Christopher, was he trained para mapagtagumpayan ang laban kontra terorismo? Samantala, patuloy pa rin iniimbestigahan kung saan nagmula ang milyong pisong na-recover ng AFP sa Marawi City. Narito ang report. Nakikipag-ugnayan ng Armed Forces of the Philippines sa banking sector sa bansa para matukoy ang mahigit na 80 milyong pisong cash at cheque na na-recover ng tropa ng pamahalaan sa patuluyang clearing operation sa Marawi City. Sa Mindanao Hours, sinabi ni AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla na sa kasalukuyan ay inaalam pa rin kung sino may-ari ng bahay kung saan nakuha ang mga pera. Ang naturang pera ay hinihinalang nagmula sa Mauti Group. Sinabi nito na sinusuring mabuti ito ng pamahalaan ko ito ay umano'y isang peke. Nauna nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte na may kaugnayan umano ang iligal na droga terorismo sa Marawi City. Now, as to the owner or the actual existence of this cash, this is yet to be determined and the investigation will be forthcoming. We have asked for the assistance of the banking sector, the Department of Finance, and the Central Bank to get down to the root of why there is cash in there and where it was taken from or withdrawn
and where it could be possibly used. Hiniling na rin ni Padilla sa lahat ng sibilyan ng tulong para mapagtagumpayan ang laban sa terorismo. Dapat anyang ituring na shared responsibility ng sibilyan at pamahalaan ang pagtiyak ng peace and order sa bawat komunidad. Ipinaliwanag rin ito na mahalaga pa rin ang pagsasagawa ng airstrikes para tuluyan ng mawakasan ang karahasan ng mga terorista dahil na rin sa mga naiipit pa rin sa bakbakan. Kinumpirma ni Padilla na napigilan ng pamahalaan ang dapat sana mas malaking banta ng kaguluhan ng mga ito dahil na rin sa mga dokumento at video na na-recover ng militar. Continuing airstrikes, we appeal to the people of Marawi, to those who have continuously given their word and their requests for us to stop it. I have to pass this along because our troops clearly need to judiciously use force because of a stiffer kind of resistance from the inner enclaves of the city. We feel the pain, we feel the hurt of every member or every citizen and every resident of Marawi. But let us remember that we did not start this from happening. It was the armed group, the mounted Daesh ISIS inspired group that entered your city to wreak havoc on it. And last night you saw the reason why we have been saying all along that there was a bigger plan. There was indeed a bigger plan, and it was supposed to wreak more havoc. This information came from the many materials and documents that we recovered from the area and that we continue to study and analyze. Kasunod nito, umapela na rin ang AFP sa social media na iwasan na ang pagpapakalat ng video kung saan sinisira ng mga terorista ang mga santo sa simbahang Katoliko. Itinuring ito ng AFP na isang propaganda ng grupo. May I also appeal to our social media users and our netizens. There are videos circulating around regarding the armed elements destroying a church. We have requested that this be pulled out because it may fan hatred, it may fan hate, and it is intended by these militants to induce other Christian elements to fight against these armed elements or to sow hatred among Christians and Muslims. Please do not spread this. Let us not buy into the plan of these terror groups to inflame the feelings of our other religions. This is not a religious war. This is a terror attack on the city of Marawi, and we must be clear about it. Maglulunsad na rin ng tulong sa mga apektadong residente sa Marawi City sa ilalim ng Office of the Presidential Advisor for Entrepreneurship. Samantala, tiniyak naman ni Presidential Spokesperson Ernesto Abella na ginagawa ng Communications Group na maipaabot ang tamang impormasyon sa publiko kaugnay pa rin ang pag-ira ng martial law sa Mindanao dahil sa insidente sa Marawi City. Well, at this stage, coming from the OPS side, what we're doing is managing the messaging. No, not when I say manage, I don't mean to say we put a spin. No,